Ang init ng araw sa San Isidro ay tila may sariling bigat, isang bagay na pumapasan sa balikat ng bawat isa. Ngunit para kay Maria ang bigat na yon ay hindi lamang nagmumula sa sikat ng araw. Ito ay bigat ng mga tingin ng mga bulungo ng pagiging isang anino sa bayang matagal na niyang tahanan. Hawak ang isang maliit na bayong na yari sa yantok, lumabas si Maria mula sa tindahan ni Mang Kiko. Ang laman nito ay kalahating kilong bigas, isang lata ng sardinas, at 3 itlog, sapat lamang para sa hapunan nila ng kanyang 2 anak. Ang kanyang suot na duster ay kumupas na sa daan-daang laba at ang kanyang mga paa na nakasuot sa lumang tsinelas ay balot sa alikabok ng daan. Lagi siyang nakayuko 1 kilos na natutunan niya upang iwasan ang mga matang mapanghusga. Sa harap ng tindahan sa lilim ng isang malaking puno ng akasya, nagkukumpulan ang ilang mga babae. Ang kanilang mga tawanan ay biglang naputol nang makita nila si Maria. Sa gitna nila nakatayo si Catherine, ang balonghipag ng yumaong pinsan ni Jose, ang pinakamakapangyarihang tao sa San Isidro. Si Catherine ay isang larawan ng karangyaan. Ang kanyang bestidang kulay rosas ay tila hindi pa nasisikatan ng araw at ang kanyang mga alahas ay kumikinang sa tuwing siya ay gumagalaw. Maria, ang tawag ni Catherine, ang kanyang boses ay matamis, ngunit may talim na nakatago. Namili ka na pala. Tumango lamang si Maria, hinigpitan ng hawak sa kanyang bayong at naghandang magpatuloy sa paglakad. Ngunit humakbang si Catherine, sinadyang harangan ang kanyang daan. Teka muna, sabi nito, ang mga mata ay sinusuri ang laman ng bayong ni Maria. Sardinas na naman, hindi ba nagsasawa ang mga anak mo dyan? Kung sa bagay iyan lang naman siguro ang kaya mong bilhin. Isang mahinang tawanan ang umalingaw-ngaw mula sa mga kasama ni Catherine. Naramdaman ni Maria ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Nais niyang magsalita, nais niyang ipagtanggol ang kanyang sarili, ngunit ang mga salita ay tila naipit sa kanyang lalamunan. Ang katahimikan ang kanyang naging sandata sa loob ng maraming taon. Sinadyang bumangga ni Catherine sa balikat ni Maria. Ang isa sa mga itlog ay nahulog mula sa bayong at nabasag sa maalikabok na lupa. Isang dilaw na mantsa ang kumalat, tila isang paalala ng kanyang kahinaan. Ay pasensya na, sabi ni Catherine na may pekeng pag-aalala. Ang lampa ko naman, pero huwag kang mag-alala, babayaran ko na lang. Magkano ba ang isang itlog para sa mga mahihirap na tulad mo? Ang bawat salita ay isang sampal. Yumuko si Maria, hindi para pulutin ang basag na itlog, kundi para itago ang mga luhang namumuo sa kanyang mga mata. Walang siyang sinabi. Nagsimula na lamang siyang maglakad palayo-palayo sa kanilang mga tawa, palayo sa kanilang panghuhusga. Habang naglalakad siya, narinig niya ang huling hirit ni Catherine na malinaw na ipinaririnig sa lahat. Hayaan niyo na. Ganyan talaga ang buhay ng mga pulubi. Kahit anong gawin, mananatili silang basura sa paningin ng lahat. Ang daan pauwi ay isang malabong tanawin sa paningin ni Maria. Ang bawat hakbang ay mabigat. Ang kanyang maliit na bahay na yari sa kawayan at nipa ay nakatayo sa isang maliit na kapirasong lupa. Sa dulo ng bayan isang lupang tigang at bitak-bitak ang tanging pamana sa kanya ng kanyang ama. Ito ang kanyang mundo, isang mundong binuo mula sa kahirapan at pangungulila. Pagdating niya sa bakuran, sinalubong siya ng kanyang 2 anak. Si Leo, 10 taong gulang, at si Mia, 7. Ang kanilang mga mata, puno ng kawalang malay, ang tanging liwanag sa madilim na buhay ni Maria. Inay, may ulam po ba tayo? Tanong ni Mia, ang kanyang boses ay mahina. Ngumiti si Maria, isang pilit na ngiti. Meron, anak. Nagluto ako ng kanin at may sardinas tayo. Sa kabila ng gutom, niyakap siya ng kanyang mga anak. Sa maliit na tahanang iyon ang pagmamahal, ang kanilang tanging kayamanan. Habang naghahanda siya ng hapunan, isang maliit na batang kalye, mas marungis pa kaysa sa kanyang mga anak, ang sumilip sa kanilang bukas na bintana. Ang mga mata nito ay nakatitig sa kanin na isinasalin ni Maria sa mga plato. Walang pag-aalinlangan kumuha si Maria ng isang platito,
Nilagyan ito ng kanin at kalahati ng sardinas na para sana sa kanya at iniabot ito sa bata. "Heto para sa'yo," mahinang sabi niya. Kinuha ng bata ang pagkain at mabilis na tumakbo palayo, takot na baka magbago pa ang kanyang isip. Pinanood siya ni Maria na may ngiti sa labi, isang tunay na ngiti sa pagkakataong ito. Sa pagbibigay, kahit sa kakarampot na mayroon siya, nakakahanap siya ng kapirasong dignidad. Ang hindi niya alam, may isang sasakyang huminto sa di kalayuan. Sa loob ng isang makintab na itim na pickup truck, nakaupo si Jose. Kakauwi niya lamang mula sa Maynila, matapos ang ilang buwang pag-aasikaso sa negosyo ng kanilang pamilya. Nakita niya ang buong pangyayari, ang pagbabahagi ni Maria ng kanyang kakarampot na pagkain sa isang estranghero. Hindi niya nakita ang kupas na duster o ang pagod na mukha. Ang nakita niya ay isang kabutihang loob na bihira ng masaksihan sa isang mundong sakim. Isang bagay sa kanyang puso ang nakaramdam ng paghanga. Sino ang babaeng ito na sa kabila ng sariling paghihirap ay nagagawa pa ring tumulong sa iba? Hindi siya bumaba ng sasakyan. Hindi niya ito kinausap. Marahan lamang niyang pinaandar ang makina at nagpatuloy patungo sa malawak na hasyenda ng kanilang pamilya. Ngunit ang imahe ni Maria at ang kanyang ginawa ay nanatili sa kanyang isipan. Kinagabihan, habang mahimbing nang natutulog ang kanyang mga anak, may isang marahan na katok ang narinig ni Maria sa kanyang pinto. Nagtaka siya. Sino ang bibisita sa kanya sa ganoong oras? Dahan-dahan siyang lumapit, ang puso niya ay may kaunting kaba. Nang buksan niya ang pinto, wala siyang nakitang tao. Ngunit sa kanyang paanan, nakalagay ang isang malaking bayong na siksik sa laman. Mayroong isang buong manok, mga sariwang gulay, prutas, at isang sakong bigas na mas marami pa kaysa sa kaya niyang bilhin sa loob ng isang buwan. Napatingin siya sa kaliwat kanan, hinahanap kung sino ang nag-iwan nito. Ngunit ang gabi ay tahimik at ang paligid ay walang katao-tao. Isang pirasong papel lamang ang nakasabit sa gilid ng bayong, walang pangalan. Tanging mga salitang nakasulat sa magandang pagkakasulat para sa isang pusong mas mayaman pa sa ginto. Dinala ni Maria ang bayong sa loob. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ito ba ay isang biyaya o isang biro? Sino ang magbibigay sa kanya ng ganito? Sa isang bayang matagal nang tumalikod sa kanya, ang kabutihang loob na ito ay isang hiwagang nagdulot sa kanya ng pag-asa, ngunit kasabay nito, isang hindi maipaliwanag na takot. Ang balita sa hasyenda ay mas mabilis pang kumalat kaysa sa hangin. Sa malawak na kusina ng pamilya Maldonado, habang naghahanda ng almusal, isang kasambahay ang walang malay na nagkwento sa iba pa tungkol sa malaking bayong ng pagkain na ipinadala ni Senyorito Jose sa isang balo sa dulo ng bayan. Narinig ito ni Catherine mula sa komedor kung saan siya'y nagkakape. Ang kanyang pagkakahawak sa porselanang tasa ay bahagyang humigpit. Ang nangiti sa kanyang mga labi ay hindi nagbago, ngunit ang kanyang mga mata ay nanlamig. Hindi siya nagsalita, ngunit ang biglaang katahimikan sa kusina ay sapat ng babala. Naramdaman ng mga kasambahay ang panganib at mabilis na nag-iba ng usapan. Para kay Catherine, hindi ito simpleng pagtulong. Ito ay isang banta. Si Jose, na dapat ay naghahanap ng mapapangasawang mula sa kanilang antas sa lipunan, ay nag-aaksaya ng panahon at yaman sa isang babaeng walang pangalan, isang mantsa sa kanilang komunidad. Ang bawat kilos ni Jose na wala sa kanyang kontrol ay isang pagbawas sa kanyang kapangyarihan sa hasyenda. At hindi niya iyon papayagan. Kinahapunan sinadya ni Jose na libutin ang kanyang mga lupain, sakay ng kanyang paboritong kabayo, isang matikas na hayop na kulay kastanyas. Ang kanyang dinaanan ay ang landas na malapit sa bahay ni Maria. Hindi ito nagkataon lamang. Mula sa malayo na tanaw niya ito si Maria, na pilit na itinatayo ang isang bahagi ng kanyang bakod na kawayan na gumuho dahil sa kalumaan. Ang pawis ay tumatagaktak sa kanyang noo at ang kanyang mga braso ay halatang nanghihina na. Marahan niyang pinatigil ang kanyang kabayo at bumaba. Ang presensya pa lamang niya, matangkad, malinis ang kasuotan, at may awtoridad ay sapat na para mapatigil si Maria sa kanyang ginagawa.
Napayuko ito kaagad, tila isang mailap na hayop na nasukol. "Magandang hapon, Maria," bati ni Jose. Ang kanyang boses ay kalmado at magalang walang bahid ng pagmamataas. Sa Senyorito Jose, nauutal na sagot ni Maria hindi makatingin ng diretso. "Magandang hapon po. Nakita kong nasira ang bakod mo." Sabi ni Jose, ang mga mata ay nasa nag-uhong kawayan. "Hayaan mo't magpapadala ako ng ilang tauhan bukas para ayusin yan." "Naku, huwag na po, Senyorito. Nakakahiya po. Kaya ko na po ito." Mabilis niyang tanggi ang boses ay halos pabulong. Ang tulong mula sa isang Maldonado ay isang bagay na hindi niya kayang suklian. Ngumiti si Jose. "Hindi iyon abala, at pakiusap Jose na lang ang itawag mo sa akin." Lumapit siya ng isang hakbang. "Nabalitaan kong may dalawa kang anak. Si Leo at Mia, tama ba?" Nagulat si Maria na alam ni Jose ang mga pangalan ng kanyang mga anak. Isang mabilis na pagtango lamang ang kanyang naisagot. Ang kanyang puso ay kumakabog ng mabilis. Sanay siyang laitin at maliitin, ngunit hindi siya sanay sa ganitong klase ng atensyon, isang atensyong magalang at tila sinsero. Ang kanilang maikling pag-uusap ay pinanood mula sa isang maliit na burol sa di-kalayuan. Doon nakatayo si Catherine. Hawak ang isang pares ng largabista. Ang bawat galaw, bawat ngiti ni Jose, bawat pagyuko ni Maria ay kanyang nakita. Kumuyom ang kanyang mga kamao. Ang kanyang hinala ay totoo. Hindi ito simpleng awa. Ito ay interes. At kailangan niya itong putulin bago pa man ito mamukadkad. Nang papalubog na ang araw at ang langit ay nag-aagaw sa kulay kahel at lila, isang anino ang lumitaw sa tarangkahan ni Maria. Si Catherine. Mag-isa siyang naglakad, suot ang isang simpleng puting bestida na lalong nagpatingkad sa kanyang ganda at yaman. Ang kanyang pagdating ay walang ingay, ngunit puno ng bigat. "Maria," bati niya, isang matamis ng ngiti ang nakapaskil sa kanyang mga labi. Si Maria, na nagdidilig ng kanyang iilang halaman, ay napalingon at natigilan. "Ginang Catherine," sabi niya, pinunasan ang mga kamay sa kanyang duster. "Ano po ang maipaglilingkod ko sa inyo?" "Wala naman, napadaan lang." Sagot ni Catherine. Ang mga mata ay nilibot ang maliit at maralitang bakuran. "Narinig ko ang tungkol sa bakod at sa mga pagkain. Talagang napakabuti ng aking hipag na si Jose. Masyado siyang maawain." Ang salitang maawain ay may diin tila isang insulto na binalot sa papuri. "Hindi sa nakikialam ako, Maria." Pagpapatuloy ni Catherine, ang kanyang boses ay bumaba na parang isang sikreto. "Pero alam mo naman ang mga tao sa San Isidro, mapag-usap. Ang isang lalaking tulad ni Jose na nakikipag-usap sa isang tulad mo, madaling mabigyan ng ibang kahulugan." Tumayo siya sa harap mismo ni Maria, sapat na ang lapit para maramdaman ni Maria ang mamahaling pabango nito, isang amoy na hindi nababagay sa kanyang mundo. "Ayaw nating mabahiran ang pangalan ng pamilya Maldonado, hindi ba?" mahinang sabi ni Catherine. "At lalong ayaw nating maging usap-usapan ka sa buong bayan. Isipin mo na lang ang epekto niyan sa iyong mga anak. Ang mga bata minsan ay malupit." Ito ang huling salita, isang direktang tama sa pinakamalaking kahinaan ni Maria, ang kanyang mga anak. Naramdaman ni Maria ang panlalamig sa kanyang buong katawan. Walang sigaw, walang pananakit. Ngunit ang mga salita ni Catherine ay mas masakit pa sa sampal. Ito ay isang babala na nakabalot sa pekeng pagmamalasakit. "Salamat po sa paalala, Ginang Catherine." Halos hindi marinig na sagot ni Maria. Ngumiti si Catherine, isang ngiting tagumpay. "Mabuti at nagkakaintindihan tayo." Tinalikuran na niya si Maria at nagsimulang maglakad palayo. Ang kanyang puting bestida ay tila isang aparisyon sa papalubog na araw. Naiwan si Maria na nakatayo roon nanginginig. Ang init at pag-asang sandali niyang naramdaman sa pakikipag-usap kay Jose kanina ay biglang naglaho, pinalitan ng isang pamilyar na lamig ng takot at kahihiyan. Tama si Catherine. Sino ba naman siya para pag-aksayahan ng panahon ng isang Jose Maldonado? Ang kabutihan nito ay awa lamang.
At ang awang iyon ay magdadala lamang ng gulo sa tahimik na sana niyang buhay at sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Pumasok siya sa loob ng bahay. Ang bayong na puno ng pagkain na nakapatong sa kanyang maliit na mesa ay tila naging isang sumbat, isang paalala ng panganib. Sa gabing iyon, habang pinagmamasdan ang natutulog na mga mukha ni na Leo at Mia, gumawa siya ng isang desisyon. Iiwasan niya si Jose Maldonado. Lalayo siya. Ito ang tama. Ito ang nararapat para sa kanilang lahat. Ang tsismis sa San Isidro ay parang lason na dahan-dahang gumagapang sa mga ugat ng bayan. Nagsimula ito sa isang pabulong na tanong ni Catherine sa pinakatsismosang tindera sa palengke, si Aling Nena. Hindi kaya may ginagamit si Maria pa. Anya na may kasamang kunwaring pag-aalala. Isang gayuma marahil, imposibleng mapansin ni Jose ang ganoong babae nang walang dahilan. Ang isang tanong ay naging isang bulong. Ang bulong ay naging isang paratang. At sa loob lamang ng isang araw ang pangalan ni Maria ay nabalot na sa isang madilim na hiwaga. Siya na raw ay isang mangkukulam. Isang babaeng gumagamit ng itim na mahika para akitin ang pinakamayamang binata sa kanilang bayan. Walang kamalay-malay si Maria sa lason na kumakalat. Nang pumunta siya sa palengke kinabukasan, dala ang kaunting perang pinagbilhan ng ilang gulay mula sa kanyang bakuran, naramdaman niya agad ang pagbabago. Ang mga dating bumabati sa kanya ay umiiwas ng tingin. Ang mga nag-aalok sa kanya ng murang tinda ay biglang nagsasabing ubos na ang kanilang paninda. Lumapit siya sa pwesto ni Aling Celia para bumili ng isang tumpok na tuyo. Ngunit nang makita siya nito, mabilis nitong tinakpan ang paninda. Naku, pasensya ka na Maria. Bayad na lahat yan. May kukuha na. Sabi nito kahit nakitang-kita pa ang naglalakihang tumpok ng isda sa kanyang mesa. Naintindihan ni Maria, hindi ang isda ang ayaw ibenta sa kanya, kundi ang kanyang pagkatao ang tinatanggihan. Tumalikod siya walang imik habang nararamdaman ang mga matang nakaturok sa kanyang likuran, mga matang puno ng panghuhusga at takot. Ang palengke, na dati isang lugar ng pang-araw-araw na gawain, ay naging isang entablado ng kanyang kahihiyan. Ngunit ang pinakamasakit na dagok ay dumating nang sunduin niya ang kanyang mga anak mula sa eskwelahan. Nakita niya si Mia na umiiyak sa isang sulok habang si Leo ay nakatayo sa harap nito, may galo sa pisngi at gusot ang damit. Anak, anong nangyari? Nag-aalalang tanong ni Maria. Humagulgol si Mia. Inay, sabi po ni Berto, mangkukulam ka raw po. Gagamitin mo raw po ang pera ni Senyorito Jose para sa masama. Niyakap ni Leo ang kanyang kapatid. Sinuntok ko po siya, inay. Sabi ng bata. Ang boses ay nanginginig sa galit. Hindi po totoo ang sinasabi nila. Sa sandaling iyon, gumuho ang mundo ni Maria. Ang panlalait sa kanya ay kaya niyang tiisin. Ang gutom ay kaya niyang lampasan. Ngunit ang makitang nasasaktan ng kanyang mga anak dahil sa kasinungalingan tungkol sa kanya iyon, ang isang krus na hindi niya kayang pasanin. Niyakap niya ang kanyang mga anak nang mahigpit ang kanyang mga luha ay tahimik na dumadaloy, mas mapait kaysa sa anumang luhang iniyak niya para sa sarili. Nang sumunod na araw dumating ang mga tauhan ni Jose para ayusin ang bakod tulad ng kanyang ipinangako. Ngunit magalang silang tinanggihan ni Maria. Pakisabi na lang po kay Senyorito Jose na maraming salamat pero huwag na po. Sabi niya sa mga manggagawa, baka kung ano pa po ang isipin ng mga tao. Nakarating kay Jose ang balita. Nagtaka siya sa biglaang pagbabago ng isip ni Maria. Siya mismo ang nagtungo sa bayan para alamin ang dahilan. At doon naramdaman niya ang kakaibang tensyon sa hangin. Ang mga taong dati masayang bumabati sa kanya ay tila may iniiwasan. Sa kanyang talas ng pakiramdam, alam niyang may mali. Hindi na niya kinailangang magtanong. Sa may plaza malapit sa lumang simbahan, narinig niya ang isang grupo ng mga babae na nagbubulungan. Sa gitna nila ay si Aling Nena. Kaya pala, laging nakayuko, tinatago, ang mga mata ng isang mangkukulam. Narinig niyang sabi nito na sinundan ng hagikgikan ng iba. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Jose. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat at may awtoridad.
nang lumapit siya sa grupo. Ang kanilang tawanan ay namatay na parang kandilang hinipan ng hangin. Lahat sila ay napayuko sa takot. "Magandang hapon sa inyo," sabi ni Jose. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may lamig na nagpatindig sa balahibo ng mga babae. "Mukhang masaya ang pinag-uusapan ninyo." Walang nangahas na sumagot. Itinuon ni Jose ang kanyang tingin kay Aling Nena. "Nakarating sa akin ang mga balitang kumakalat tungkol kay Maria. At tila sa inyo, nagmumula ang karamihan sa mga ito." Namutla si Aling Nena. "Hindi po, senyorito. Nagkukwentuhan lang po kami. Hayaan ninyong liwanagin ko ang isang bagay para hindi na kayo mahirapang mag-isip." Sabi ni Jose, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng plaza. "Hinahangaan ko si Maria. Hinahangaan ko siya dahil sa kanyang dignidad sa kabila ng kahirapan. Hinahangaan ko siya dahil sa kanyang kabutihang loob sa isang mundong makasarili. At wala itong kinalaman sa anumang kababalaghan o gawa-gawang kwento." Tumingin siya sa bawat isa sa kanila. Ang kanyang mga mata ay matalas na parang punyal. Simula sa araw na ito, pagpapatuloy niya ang sinumang maririnig kong nagsasalita ng masama laban kay Maria at sa kanyang mga anak, ay ituturing kong kaaway. Malinaw ba? Isang sabay-sabay na tango ang naging sagot. Walang sinayang na sandali, tinalikuran na sila ni Jose, iniwan silang tulala at nanginginig sa takot. Nang gabing iyon, habang si Maria ay nakaupo sa dilim ng kanyang tahanan, iniisip kung paano niya poprotektahan ang kanyang mga anak. Isang marahang katok ang narinig niya sa pinto. Nag-aalangan man, binuksan niya ito. Sa labas ay nakatayo si Lourdes, ang matandang babae na dating naglingkod sa kanyang ina. Ang mukha nito ay kulubot na parang pasas, ngunit ang kanyang mga mata ay may kakaibang talas. Walang imik na iniabot ni Lourdes ang isang maliit na telang supot kay Maria. "Asin?" sabi ng matanda, "para itaboy ang masasamang espiritu at ang masasamang dila." Nang akmang aalis na si Lourdes, huminto ito at hinawakan ang tuyong lupa sa may pintuan ni Maria. Bumulong ito sapat lamang para marinig niya. "Mag-ingat ka. Sa lupang ito, Hija. Higit pa ito sa pagiging lupa lamang." At sa mga salitang iyon, naglakad na si Lourdes palayo sa dilim. Iniwan si Maria na may hawak na supot ng asin. Ang puso ay puno ng pagkalito at ang isip ay ginugulo ng isang bagong hiwaga. Ang takot ay may sariling amoy, isang pinaghalong alikabok, lumang kahoy at ang pangamba ng bukas. Ito ang amoy na naiwan sa maliit na bahay ni Maria matapos ang hindi inaasahang pagbisita ni Kapitan Victor. Hindi siya dumating na parang magnanakaw sa gabi. Dumating siya sa katanghalian, sakay ng isang motorsiklo ng gobyerno, bitbit ang isang folder na puno ng mga dokumentong mukhang opisyal at isang ngiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. "Magandang araw, Maria." Bati niya habang ang kanyang makintab na sapatos na katad ay tumatapak sa sahig na lupa ng bahay ni Maria, isang malinaw na pagpapakita ng agwat sa kanilang estado sa buhay. "Naparito ako para maghatid ng magandang balita." Hindi umupo si Maria. Nanatili siyang nakatayo malapit sa kanyang mesa. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa gilid ng kanyang duster. "Ano po iyon, Kapitan?" Inilatag ni Victor ang mga papel sa mesa. "Ang barangay ay may proyektong pangkaunlaran para sa lahat at napili ang iyong lupain bilang bahagi ng isang mahalagang expansion. Magtatayo kami rito ng isang kooperatiba para sa mga magsasaka." Ang mga salita ay maganda pakinggan, ngunit ang tono ni Victor ay may bigat na nagpapahiwatig na hindi ito isang pakiusap. "Kung ganoon po," simula ni Maria, "bibili ng munisipyo ang iyong lupa." Pagputol ni Victor sa kanya, "At dahil kilala kitang nangangailangan, inayos ko na para mabigyan ka ng pinakamagandang presyo." Itinuro niya ang isang halaga sa papel. Ito ay isang halagang nakakainsulto, sa liit sapat lamang para makalipat siya, ngunit hindi sapat para makapagsimula ng bagong buhay. Naramdaman ni Maria na natuyo ang kanyang lalamunan. Ang kapirasong lupang ito
Kahit gaano katigang, ay ang tanging koneksyon niya sa kanyang mga magulang. Ito ang tahanan ng kanyang mga anak. Paumanhin po, Kapitan. Sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig ngunit may determinasyon. Pero hindi po ito ibinebenta. Ang nangiti ni Victor ay naglaho. Maria, hindi mo yata naiintindihan. Hindi ito isang alok. Ito ay para sa kaunlaran ng bayan. May kapangyarihan ng gobyerno na kunin ang lupa kung kinakailangan. Wala po akong ibang matitirhan. Pakiusap ni Maria, ang kanyang mga mata ay nagsusumamo. Pag-isipan mong mabuti, sabi ni Victor, habang maingat na tiniklop ang mga papeles. Bibigyan kita ng 1 linggo. Pagkatapos noon, mapipilitan na kaming gumamit ng ibang paraan. Para rin naman ito sa kapakanan mo. Sa huling mga salitang iyon, na tila isang babala, tumalikod na si Victor at umalis, iniwan si Maria na nangangatog sa takot. Nang gabing iyon, hindi siya mapakali. Ang mga salita ni Kapitan Victor ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Ang banta ng pagkawala ng kanilang tahanan ay nagtulak sa kanya na gawin ang isang bagay na matagal na niyang hindi ginagawa. Mula sa ilalim ng kanyang papag, hinila niya ang isang lumang baul na gawa sa kahoy, ang tanging naiwang ari-arian ng kanyang ama. Ang pagbukas nito ay nagpakawala ng amoy ng nakaraan. Sa loob na roon ang mga gamit ng kanyang ama, isang kupas na sombrero, ilang damit na inaanay na, at isang litratong itim at puti ng kanyang mga magulang noong sila'y mga bata pa. Naluha si Maria habang hinahaplos ang mga ito. Naalala niya ang kanyang ama bilang isang tahimik ngunit matatag na tao. Hindi nito hahayaang basta na lang agawin ang kanilang lupa. Habang kinakapa ang ilalim ng baul, naramdaman niya ang isang nakaumbok na bahagi sa ilalim ng sapin. Inangat niya ito at natuklasan ang isang lihim na kompartimento pa. Sa loob nito ay may 2 bagay, isang kalawangin, ngunit kakaibang hugis na susi at isang kapirasong papel na nakatupin na ninilaw at marupok na sa katagalan. Dahan-dahan niyang binuklat ang papel. Ito ay isang mapa na iginuhit gamit ang kamay. Malinaw na ito ang mapa ng kanilang maliit na lupain, ngunit ang nakapagtaka ay ang isang markang X na nakaguhit sa mismong tapat ng kanilang kusina. Ano ito? Bulong niya sa sarili. Pinagmasdan niya ang mapa, pagkatapos ay ang susi. Para saan ang mga ito? Ano ang itinatago ng kanyang ama sa ilalim mismo ng kanilang mga paa? Isang anino ang biglang tumakip sa liwanag mula sa pintuan. Napatalon si Maria sa gulat. Ngunit ang aninong yon ay nagkaroon ng pamilyar na anyo. Si Jose. Maria, ayos ka lang ba? Tanong nito, ang boses ay puno ng pag-aalala. Nabalitaan kong tinanggihan mo raw ang mga tauhan ko kanina. Naisip kong baka may problema. Nakita niya ang kalat sa sahig, ang bukas na baul, ang mga lumang gamit, at ang nanlalaking mga mata ni Maria na puno ng takot. Pumasok siya at marahang isinara ang pinto. May problema ba, Maria? Pwede kang magsabi sa akin. Nag-alinlangan si Maria. Ngunit ang sinseridad sa mga mata ni Jose at ang alaala ng pagtatanggol nito sa kanya sa plaza ay nagbigay sa kanya ng lakas ng loob. Huminga siya ng malalim. Si Kapitan Victor po. Pumunta siya rito kanina. Simula niya. Gusto niyang bilhin ng lupa. Sabi niya, para raw sa proyekto ng barangay. Pero pinipilit niya ako, Jose. Tinatakot niya ako. Isang madilim na ulap ang dumaan sa mukha ni Jose. Ang kanyang panga ay nagtiim. Hindi na niya kailangang hulaan kung sino ang nasa likod ni Kapitan Victor. Ipinakita ni Maria ang mapa at ang susi. At ito po, nakita ko sa baul ni Itay. Hindi ko po alam kung ano ang ibig sabihin nito. Kinuha ni Jose ang mapa at pinag-aralan ito. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng matinding interes. Pagkatapos ay tiningnan niya si Maria, ang kanyang tingin ay malumanay, ngunit puno ng determinasyon. Makinig ka, Maria, sabi niya. Huwag kang matakot. At higit sa lahat, huwag kang pipirma ng kahit anong papel. Kukuha ako ng pinakamahusay na abogado mula sa Maynila. Pagsisikapan nating alamin kung ano ang tunay na nangyayari at kung bakit nila gustong-gusto ang lupang ito.
Kinuha niya ang kamay ni Maria. Hindi ka nag-iisa rito. Sa unang pagkakataon, mula nang dumating si Kapitan Victor, nakaramdam si Maria ng kaunting kapanatagan. Ang bigat sa kanyang dibdib ay bahagyang gumaan. Tumango siya, ang mga luha ng pasasalamat ay namuo sa kanyang mga mata. Iniwan siya ni Jose na may dalang pangako, isang pangakong nagbigay sa kanya ng pag-asa. Ngunit habang nakatayo siya sa sahig na lupa ng kanyang kusina, hindi niya maiwasang mapatingin sa ibaba, sa mismong lugar kung nasaan ang marka sa mapa. Naramdaman niyang hindi na lamang lupa ang kanyang kinatatayuan. Nakatayo siya sa ibabaw ng isang lihim na matagal nang natutulog, naghihintay na magising. Ang Sabado ng umaga sa palengke ng San Isidro ay isang magulong simponya ng buhay. Ang sigawan ng mga tinderong nag-aalok ng kanilang paninda, ang amoy ng sariwang isda, at hinog na prutas, ang alikabok na nililikha ng daan-daang paang naglalakad, lahat ay nagsasama-sama sa isang pamilyar na eksena. Para kay Maria, ang ingay na ito ay isang kanlungan. Dito siya ay isa lamang sa maraming mukhang naghahanap buhay, isang anino na nalulusaw sa karamihan. Naglatag siya ng isang maliit na banig sa isang bakanteng espasyo, malayo sa mga pwestong may pwesto. Sa ibabaw nito ay ang kanyang munting ani, ilang tali ng talbos ng kamote at isang maliit na tumpok ng okra. Sapat lamang ang kikitain niya rito para pambili ng mantika at asin. Hindi niya alam na ang kanyang pagiging anino ay malapit ng magwakas. Mula sa kabilang dulo ng palengke lumitaw si Catherine. Hindi siya nag-iisa. Kasama niya ang kanyang tapat na alalay, si Doray, na may sunong na isang malaking basket. Ang kanyang paglakad ay marahan at mayabang, at ang mga tao ay natural na tumatabi para bigyan siya ng daan. Ang kanyang bestidang kulay dilaw ay tila isang maliwanag na araw sa gitna ng maputik na palengke. Hindi siya naparoon para mamili. Naparoon siya para sa isang palabas. Sinadya niyang daanan ang pwesto ni Maria. Huminto siya at ang kanyang anino ay tumakip sa munting paninda ni Maria. Maria! Bati ni Catherine, ang kanyang boses ay may halong pang-aalipusta. Nandito ka pala. Akala ko ba'y tinutulungan ka na ni Jose? Bakit kailangan mo pa ring magbenta ng mga tira-tirahan dito? Nag-init ang mga pisngi ni Maria. Yumuko siya at nagsimulang ayusin ang kanyang mga paninda, nagkukunwaring hindi narinig ang tanong. Magandang umaga po, Ginang Catherine. Ngumisi si Catherine. Ang pagwawalang bahala ni Maria ay mas lalong nagpaalab sa kanyang galit. Ito na ang pagkakataon niya. Sa harap ng buong bayan, ipapamukha niya kay Maria kung saan ito lulugar. Huwag mo akong mamagandang umaga dyan. Sabi ni Catherine, ang boses ay tumaas na. Ang kapal ng mukha mong tanggihan, ang alok ni Kapitan Victor. Sino ka sa akala mo? Nagmamatigas ka. Dahil umaasa kang mas malaki ang makukuha mo kay Jose, ano? Isa kang manggagamit. Isang ahas na nagpapanggap na maamong tupa. Ang mga salita ay tumama na, parang mga bato. Ang mga tao sa paligid ay nagsimulang huminto at manood. Nagsimula ng magbulungan. Naramdaman ni Maria na ang lahat ng mga mata ay nasa kanya. Nais niyang maglaho na parang bula. Mabilis niyang iniligpit ang kanyang mga gulay sa bayong. Tatayo na sana siya para umalis. Ngunit mabilis si Catherine. Sinadya niyang madulas. At ang kanyang paa ay tumama ng malakas sa bayong ni Maria. Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw. Ang mga gulay ay kumalat sa maputik na lupa. Ang iilang baryang kinita ni Maria ay gumulong at nawala sa gitna ng karamihan. Ayan, tingnan mo ang ginawa mo. Sigaw ni Catherine na pinalalabas na si Maria ang may kasalanan. Ang lampa-lampa mo, perwisyo ka talaga. Nakatayo lamang si Maria, nakatingin sa kanyang nasirang paninda, sa kanyang nawalang kita. Ang kanyang pagkatao ay tila durog na kasama ng mga gulay na natatapakan na ng mga tao. Ngunit hindi pa tapos si Catherine. Nakita niya ang isang timba ng maruming tubig sa kalapit na pwesto ng isda, malansa at kulay kape. Sa isang mabilis na kilos, kinuha niya ito. Ang mga tao ay napasinghap, alam na ang susunod na mangyayari.
Walang pag-aalinlangan ibinuhos ni Catherine ang buong laman ng timba kay Maria. Ang malamig at mabahong likido ay bumalot sa katawan ni Maria. Isang sigaw na walang tunog ang kumawala sa kanyang bibig. Ang kanyang manipis na duster ay dumikit sa kanyang balat at ang putik ay tumulo mula sa kanyang buhok pababa sa kanyang mukha. Nanlamig siya, hindi dahil sa tubig, kundi dahil sa matinding kahihiyan. Ang tawanan ng iilang alipores ni Catherine ay parang mga punyal na sumasaksak sa kanyang pandinig. Nakatayo siya roon basang-basa talunan at nag-iisa. Ngunit hindi siya nag-iisa. Isang nakakabinging katahimikan ang biglang pumalit sa ingay. Ang karamihan ay nahawi na parang dagat na binibiyak. Sa gitna nito dahan-dahang naglakad si Jose. Ang kanyang muka ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang galit na hindi pa nasasaksihan ng sinuman sa San Isidro. Hindi niya tiningnan si Catherine. Hindi niya pinansin ang mga nagbubulungan. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Maria. Kay Mariang nakatayo roon nanginginig at basang-basa sa kahihiyan. Nang makarating siya sa harap nito, walang salitang namutawi sa kanyang bibig. Dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang suot na polong linen na nakapatong sa kanyang kamiseta. Sa harap ng daan-daang pares ng mga mata, maingat niyang ipinatong ang kanyang damit sa mga balikat ni Maria. Isang kilos na mas malakas pa sa anumang sigaw. Isang pag-aangkin, isang pagtatanggol, isang pagbibigay ng dignidad sa isang taong pinagkaitan nito. Pagkatapos noon, saka lamang niya hinarap si Catherine at ang buong bayan. Ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit ito ay matalas at puno ng bigat at narinig ito sa bawat sulok ng palengke. Ang babaeng nilalapastangan ninyo ngayon, simula niya ang bawat salita ay mabagal at malinaw. Simula sa araw na ito ay nasa ilalim ng aking paggalang. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Catherine, isang tinging nagpayelo sa dugo nito. Sino mang humipo sa kanyang pagpapatuloy niya, ako ang makakalaban. Huminga siya ng malalim at ang kanyang huling mga salita ay isang deklarasyong babago sa lahat. Inilagay niya ang kanyang kamay sa balikat ni Maria na para bang sinasabing, akin siya. At para maging malinaw sa lahat, liligawan ko siya. Ang katahimikan na sumunod ay nakakabingi. Ang mga panga ng mga tsismosa ay nakalaglag. Ang nangiting tagumpay sa mukha ni Catherine ay naglaho na palitan ng anyo ng pagkagulat, pagtanggi, at matinding kahihiyan. Ang kanyang palabas ay naging kanyang sariling kapahamakan. Dahan-dahang inakay ni Jose si Maria palayo sa lugar na yon. Habang naglalakad sila, ang mga tao ay yumuyuko. Hindi na sa takot, kundi sa paggalang. Naiwan si Catherine na nakatayo sa gitna ng palengke, basang-basa sa sarili niyang lason, habang ang mga bulungan na dati laban kay Maria ay ngayon laban na sa kanya. Sa araw na yon natikman niya ang pait ng pagkatalo at naintindihan niya na ang digmaan ay nagsisimula pa lamang. Ang San Isidro ay nagising kinabukasan sa isang bagong katotohanan. Ang dating pinakamalakas na tsismis laban kay Maria ay napalitan ng isang dagundong ng pagkamangha at pagkatakot. Hindi na siya ang kawawang balo o ang di umanong mangkukulam. Siya na ngayon ang babaeng ipinagtanggol at ipinahayag na liligawan ni Jose Maldonado. Sa kanyang munting bahay maingat na nilabhan ni Maria ang polong linen ni Jose. Habang kinukusot ang mamahaling tela, tila ba hinuhugasan din niya ang kahihihiyang idinulot sa kanya. Ang damit na yon ay naging isang simbolo, isang baluti na ibinigay sa kanya sa gitna ng digmaan. Nagbago ang pagtingin ng mga tao. Nang lumabas siya para mag-igib ng tubig ang mga kapitbahay na dati umiiwas sa kanya, ay ngumingiti na at bumabati. Si Aling Nena, na nanguna sa paninirang puri sa kanya, ay nagkunwaring abala sa pagwawalis nang dumaan siya, hindi makatingin ng diretso. Naramdaman ni Maria ang pagbabago, ngunit hindi ito nagdulot sa kanya ng kagalakan, kundi ng isang mapait na realisasyon. Ang paggalang na ibinibigay sa kanya ngayon ay hindi para sa kanya, kundi para sa anino ni Jose Maldonado na nakakabit sa kanyang pangalan.
Kinahapunan dumating si Jose. Hindi siya nakakabayo. Naglakad lamang siya suot ang isang simpleng kamiseta, tila ba nais niyang pumasok sa mundo ni Maria, hindi bilang isang hasyendero, kundi bilang isang ordinaryong tao. Umupo sila sa labas ng bahay sa dalawang maliliit na siliyang kahoy na kinupas na ng panahon. Matagal silang walang imik, pinapanood lamang ang paggalaw ng mga dahon sa mahinang ihip ng hangin. Patawad basag ni Jose sa katahimikan. Patawad kung dahil sa akin ay naranasan mo ang ganoong kahihiyan. Umiling si Maria. Wala kang kasalanan, Jose. Sadyang ganoon lamang talaga ang tingin nila sa akin. Hindi, maringis sabi ni Jose. Nakita ko kung paano kanila tratuhin noon pa man. Ngunit ang aking paglapit sa iyo ang nagtulak sa kanila na maging mas malupit. At iyon ang hindi ko mapapatawad sa aking sarili. Tumingin siya kay Maria, ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyong hindi pa nito nakikita dati. At iyon din ang dahilan kung bakit hindi na ako maaaring manahimik na lang. Naglakas loob si Mariang magtanong, Bakit? Bakit mo ginagawa ito? Huminga ng malalim si Jose, tila may dinudukot na mabigat mula sa kanyang dibdib. Dahil pagod na ako, Maria. Pagod na ako sa mga pekeng nakanangiti sa mga taong lumalapit dahil sa pangalan at pera ko. Pagod na ako sa katahimikan ng malaking bahay na puno ng mamahaling gamit pero walang buhay. Ang kanyang tingin ay lumayo patungo sa malawak na tubuhan ng kanilang hasyenda na natatanaw mula sa kinatatayuan nila. Sa mundong ginagalawan ko lahat ay may halaga, lahat ay may kapalit. Pero noong araw na nakita kitang ibinabahagi ang kakarampot mong pagkain sa isang batang hindi mo kilala, nakita ko ang isang bagay na tunay, isang bagay na walang presyo. Ibinalik niya ang tingin kay Maria. Sa'yo nakahanap ako ng kapayapaan, at iyon ang isang bagay na hindi kayang bilhin ng lahat ng yaman ko. Ang pagtatapat na yon ay tumago sa puso ni Maria. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang ang nakikita ni Jose ay hindi ang gusgusing balo, kundi ang kanyang kaluluwa. Nang gabing iyon, matapos umalis ni Jose, muling dumating si Lourdes. Ang kanyang pagdating ay parang isang hihip ng hangin sa gabi tahimik at hindi inaasahan. Pumasok siya sa loob ng bahay na hindi na naghintay na pagbuksan. Narinig ko ang nangyari sa palengke, sabi ng matanda habang umuupo sa isang sulok. Ang tapang ng binatang yon, ngunit ang tapang ay hindi sapat laban sa kasakiman. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Tanong ni Maria. Ang ama mo, sabi ni Lourdes, ang kanyang boses ay tila nagmumula sa isang malayong nakaraan. Mabuting tao ang iyong ama, ngunit sobrang mapagtiwala. Nilinlang siya ng sarili niyang mga kapatid, Maria. Ang malaking lupain na dapat ay sa inyo na kinakamkam ngayon ng iba. Inagaw yon sa kanya sa pamamagitan ng panlilinlang. Natigilan si Maria. Pero wala pong nabanggit si Itay. Dahil ayaw kanyang bigyan ng pasanin, itinago niya ang lahat ng sakit. Ngunit hindi ibig sabihin noon ay sumuko na siya. Lumapit si Lourdes, ang kanyang mga mata ay matalas na nakatitig kay Maria. Dinukot niya ang kamay ni Maria at mariin itong hinawakan. Tandaan mo ito, Hija. Bulong niya, ang bawat salita ay may bigat. Iniwan ng iyong ama ang lahat ng kailangan mo. Ang hustisya para sa kanya ay nakatago sa ilalim mismo ng iyong mga paa. Sa mga salitang iyon, binitiwan niya ang kamay ni Maria at mabilis na lumabas, naglaho sa dilim ng gabi. Naiwan si Maria na tulala. Sa ilalim ng aking mga paa, ang mga salitang yon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Paulit-ulit, bigla niyang naalala ang mapa. Ang mapa na may markang X sa tapat mismo ng kanilang kusina. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Kinabukasan, habang nasa eskwela ang mga bata, ipinatawag niya si Jose. Nang dumating ito, nanginginig ang mga kamay na inilatag niya ang mapa sa maliit na mesa. Si Lourdes, bumisita siya kagabi. Sabi ni Maria. Ikinuwento niya ang lahat ng sinabi ng matanda. Pinagmasdan ni Jose ang mapa, pagkatapos ay ang sahig na lupa sa kanilang kusina. Tiningnan niya si Maria. Sa ilalim ng iyong mga paa, nagkatinginan sila.
Ang kanilang mga mata ay parehong nag-aalab sa iisang realisasyon, ang marka sa mapa, ang mga salita ni Lourdes, ang pagpipilit ni Victor na makuha ang lupa. Lahat ay biglang nagkaroon ng koneksyon. May itinatago ang lupang ito, Maria. Sabi ni Jose, ang kanyang boses ay puno ng kasabikan at panganib. Kailangan nating alamin kung ano yon. Sagot ni Maria, ang takot sa kanyang puso ay napalitan ng isang tapang na ngayon niya lang naramdaman. Hindi natin ito pwedeng gawin sa umaga. Masyadong mapanganib. Sabi ni Jose, gagawin natin ito ngayong gabi. Kapag ang buong San Isidro ay mahimbing nang natutulog, ihahanda ko ang lahat ng kailangan natin. Tumango si Maria. Sa gabing iyon, hindi lamang isang lihim ang kanilang huhukayin. Huhukayin din nila ang isang nakaraang, matagal nang ibinaon, isang nakaraang maaaring maging susi sa kanyang kinabukasan o maging dahilan ng kanilang kapahamakan. Ang gabi ay bumagsak sa San Isidro na may dalang kakaibang lamig. Ang hangin ay tila bumubulong ng mga lihim. Sa loob ng munting bahay mahimbing nang natutulog sina Leo at Mia, walang kamalay-malay sa pangamba na bumabalot sa kanilang ina. Nakaupo si Maria sa tabi ng gasera, hinihintay ang pagdating ni Jose habang ang bawat kaluskos sa labas ay nagpapakaba sa kanyang dibdib. Isang matinis na tunog ang biglang bumasag sa katahimikan. Isang malakas na pagtama na sinundan ng tunog ng nababasag na salamin. Nagulat si Maria at napasigaw ng mahina. Ang bintanang yari sa kapis sa gilid ng kanilang bahay ay nabasag. Mabilis siyang yumuko, ang puso niya ay dumadagundong sa takot. Narinig niyang nagising ang kanyang mga anak at nagsimulang umiyak. Inay, ano yon? Sigaw ni Leo mula sa kanilang silid. Diyan lang kayo mga anak, huwag kayong lalabas. Sagot ni Maria, ang boses ay nanginginig. Dahan-dahan siyang gumapang palapit sa bintana. Sa sahig, sa gitna ng mga basag na kapis ay may isang bato na kasing laki ng kanyang kamao. Nakatali rito ang isang pirasong papel na gusot-gusot. Kinuha niya ito at sa liwanag ng gasera, binasa niya ang mga salitang nakasulat. Gamit ang uling, ang pagkakasulat ay magaspang at puno ng galit. Umalis ka sa lupang yan kung hindi matutulad ka sa iyong ama. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa kanyang buong katawan. Hindi na ito simpleng pananakot. Ito ay isang banta na may kinalaman sa nakaraan. At ang pagbanggit sa kanyang ama ay nagpatunay na ang sino mang nasa likod nito ay alam ang lihim ng lupa. Sakto namang dumating si Jose kasama ang dalawa sa kanyang pinagkakatiwalaang tauhan. Nakita niya ang basag na bintana, ang mga umiiyak na bata, at ang nanginginig na si Maria na hawak ang papel. Ano ang nangyari? Tanong niya, ang kanyang boses ay agad na naging matigas at puno ng galit. Ipinakita ni Maria ang sulat. Kumuyom ang mga kamao ni Jose habang binabasa ito. Magbabantay ang mga tauhan ko rito buong gabi. Mariing sabi niya, walang sino mang makakalapit sa inyo. Tumingin siya kay Maria, ang kanyang mga mata ay nag-aalab. Mas lalo nating kailangang malaman kung ano ang nasa ilalim ng bahay na ito, ngayon din. Habang ang mga tauhan ni Jose ay tahimik na nagbabantay sa labas, at matapos mapatahan ni Maria ang kanyang mga anak, sinimulan nila ang kanilang paghahanap. Sa liwanag ng dalawang lampara, dahan-dahan nilang inalis ang mga gamit sa kusina. Ang sahig na lupa ay matigas at siksik. Gamit ang isang maliit na pala at isang bareta na dala ni Jose, nagsimula silang maghukay sa lugar na minarkahan sa mapa. Ang bawat pagbaon ng pala sa lupa ay tila isang pagtibok ng puso. Ang kanilang mga kilos ay tahimik ngunit apurahan. Alam nilang ang oras ay kalaban nila. Samantala, sa hacienda sa malaking sala nito, naghihintay si Catherine. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang paulit-ulit na pagtapik ng kanyang daliri sa braso ng Silya ay nagpapakita ng kanyang pagkainip. Dumating si Kapitan Victor, ang kanyang mukha ay balisa. Hindi umalis, sabi ni Victor. Mas lalo lang niyang pinabantayan ang bahay. Isang hangal na babae. Mahinang sabi ni Catherine, mas para sa sarili kaysa kay Victor. Akala niya ba matatakot ako? Tumingin siya kay Victor.
Kailangan nating baguhin ang ating stratehiya. Kung hindi natin siya mapapaalis, kung gayon kailangan nating sirain ang tiwala sa pagitan nila ni Jose. Isang tusong ngiti ang sumilay sa mga labi ni Catherine. Ang mga lalaki, kahit gaano pa sila katalino, ay may isang kahinaan, ang kanilang pagdududa. Kinabukasan maagang-aga sinadya ni Catherine na puntahan si Jose sa opisina nito sa hacienda. Nagsuot siya ng isang simpleng bestida at naglagay ng ekspresyon ng isang nag-aalalang kapatid. "Jose, pwede ba tayong mag-usap?" Sabi niya, ang kanyang boses ay malumanay. "Kung tungkol na naman ito kay Maria, wala tayong dapat pag-usapan." Malamig na sagot ni Jose. "Ito ay tungkol sa kanya, oo, pero pakinggan mo muna ako." Pakiusap ni Catherine. "Ginagawa ko ito dahil nag-aalala ako sa'yo." Umupo siya sa harap ni Jose. "Alam ko nakikita mo siyang isang biktima, isang kawawang balo. Pero may mga bagay ka bang alat tungkol sa nakaraan niya, tungkol sa asawa niya?" Napakunot ang noo ni Jose. "May mga naririnig ako." "Jose." Pagpapatuloy ni Catherine ang kanyang mga salita ay maingat na pinipili. Mga kwento tungkol sa asawa niya. Isang lalaking malakas at malusog na bigla na lang nanghina at namatay. Walang malinaw na sakit. Ang sabi ng iba, nilason daw. Ang sabi naman ng iba, may ibang lalaki daw si Maria noon pa man. Bawat salita ay isang butil ng lason na itinatanim ni Catherine sa isipan ni Jose. "Hindi ako naniniwala sa mga chismis, Catherine." Mariing sabi ni Jose, ngunit may bahid ng pag-aalinlangan sa kanyang boses na hindi napansin kahit siya mismo. "Hindi rin ako dati." Sabi ni Catherine tumayo at hinawakan ang balikat ni Jose. "Pero isipin mo, Jose, masyadong mabilis ang mga pangyayari. Isang babaeng bigla mo nalang pinagtanggol, isang babaeng may misteryosong nakaraan. Siguraduhin mo lang na ang tinutulungan mo ay isang anghel at hindi isang demonyong nagpapanggap." Sa mga salitang yon, umalis si Catherine, iniwan si Jose sa isang alon ng pagdududa. Alam niyang kasinungalingan ang mga iyon, ngunit ang lason ay naitanim na. Nang hapong yon nang dalawin niya si Maria, dala na niya ang bigat ng mga salita ni Catherine. Pinagmamasdan niya si Maria habang naghahain ito ng kape. Ang simple nitong mga kilos ang pagod sa kanyang mukha. Pareho pa rin naman. Ngunit sa isang sulok ng kanyang isipan, may isang munting tinig na nagtatanong, "Maria." Simula niya sinubukang gawing kaswal ang kanyang tono. "Hindi mo pa naikukwento sa akin ang tungkol sa asawa mo." Natigilan si Maria, hawak ang tasa ng kape. Ang tanong ay tila isang sampal mula sa taong inaasahan niyang poprotekta sa kanya. Tumingin siya kay Jose at sa mga mata nito, sa kauna-unahang pagkakataon, nakita niya hindi ang paghanga o ang pag-aalala, kundi ang isang maliit na anino ng pagdududa. Nasaktan siya. Isang sakit na mas malalim kaysa sa kahihiyang idinulot ni Catherine. "Bakit mo na itatanong?" Malamig niyang sagot. Ang kanilang pag-uusap ay naputol. Isang pader na yari sa kawalan ng tiwala ang biglang itinayo sa pagitan nila. Hindi nila natagpuan ang hinahanap nila sa ilalim ng lupa noong gabing iyon. Ngunit sa hapong ito, isang bagay ang nasira sa pagitan nila, isang bagay na mas mahalaga kaysa sa anumang lihim na nakabaon. Ang mga sumunod na araw ay dumaan na may kasamang bigat at panlalamig. Ang dating natural na daloy ng pag-uusap sa pagitan nina Jose at Maria ay napalitan ng isang maingat na distansya. Ang pagdududang itinanim ni Catherine ay parang isang halamang makamandag na dahan-dahang umuusbong sa pagitan nila. Si Jose ay patuloy na nagpapadala ng kanyang mga tauhan para magbantay, ngunit ang kanyang mga pagbisita ay naging madalang at formal. Naramdaman ni Maria ang bawat sandali ng panlalamig na yon. Ang sakit ng pagdududa mula sa taong pinagkakatiwalaan niya ay mas masahol pa sa lahat ng panlalait na natanggap niya. Nagkulong siya sa kanyang munting mundo kasama ang kanyang mga anak at isang pakiramdam ng pag-iisa na mas matindi pa kaysa dati. Sa kabilang dako si Jose,
ay binabagabag ng kanyang konsensya. Sa gabi ang mukha ni Maria na puno ng sakit nang tanungin niya ito tungkol sa kanyang asawa ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Alam niyang nagkamali siya. Alam niyang hinayaan niyang pasukin ng lason ng iba ang isang bagay na malinis at totoo. Ang pag-ibig na tutunan niya ay hindi lamang tungkol sa paghanga. Ito ay tungkol sa tiwala. At sa aspetong yon bigo siya. Isang umaga habang nakatayo sa balkonahe ng hasyenda at pinagmamasdan ng pagsikat ng araw, gumawa siya ng isang desisyon. Hindi na niya hahayaan ang mga anino ng nakaraan o ang mga kasinungalingan ng iba na sirain ang kinabukasang nais niyang buuin. Kailangan niyang kumilos. Kailangan niyang patunayan ang kanyang sarili, hindi lang sa salita, kundi sa gawa. Kinahapunan isang kalesa ang huminto sa tapat ng bahay ni Maria. Si Jose mismo ang bumaba. Ang kanyang kasuotan ay formal at ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit puno ng determinasyon. Nagulat si Maria. Sina Leo at Mia ay sumilip sa bintana na mangha sa kabayong may palamuti. Maria, sabi ni Jose, ang kanyang boses ay malinaw at walang bahid ng pag-aalinlangan. Pakiusap, sumama ka sa akin. May pupuntahan tayo. Nag-alinlangan si Maria. Saan tayo pupunta? Magtiwala ka sa akin, sabi ni Jose. Sa kanyang mga mata nakita ni Maria ang pagsisisi at isang bagong uri ng katatagan. Sumang-ayon siya. Ang kanilang destinasyon ay ang maliit na simbahan ng San Isidro. Nang pumasok sila, wala itong gaanong tao, maliban sa ilang matatandang nagdarasal at ang sakristan na nag-aayos ng mga kandila. Dinala siya ni Jose sa harap ng altar. Ang sinag ng araw mula sa mga may kulay na salamin ng bintana ay lumilikha ng isang banal na liwanag sa kanilang paligid. Humarap si Jose kay Maria, hinawakan niya ang dalawang kamay nito. Maria. Simula niya ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng simbahan. Nagkamali ako. Hinayaan kong pumasok ang pagdududa sa aking puso at nasaktan kita. Walang kapatawaran ang ginawa ko. Jose, hayaan mo muna akong matapos. Pagputol niya ang kanyang pagkakahawak ay humigpit. Sa mga nakaraang araw, naintindihan ko ang isang bagay. Ang pag-ibig ay hindi paghahanap ng isang taong perpekto. Ito ay paghahanap ng isang taong ipaglalaban mo, isang taong paniniwalaan mo, kahit na ang buong mundo ay laban sa kanya. At ang taong yun para sa akin ay ikaw. Dahan-dahan siyang lumuhod sa harap ni Maria. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isang maliit na kahon. Binuksan niya ito at sa loob ay isang simpleng singsing, hindi ito kumikinang sa diamante. Ngunit sa gitna nito ay may isang maliit na batong sapiro kasing kulay ng kalangitan sa isang maaliwalas na umaga. Hindi ko alam ang lahat ng tungkol sa iyong nakaraan at hindi na mahalaga iyon. Pagpapatuloy niya ang kanyang mga mata ay nakatitig sa mga mata ni Maria. Ang mahalaga ay ang kinabukasang gusto kong harapin kasama ka. Sa harap ng Diyos, Maria, pakasalan mo ako. Hayaan mo akong maging asawa mo. Hayaan mo akong maging ama ni Leo at Mia. Hayaan mo akong patunayan sa iyo at sa buong San Isidro na ang pagtingin ko sa iyo ay totoo at panghabang buhay. Ang mga luha ay malayang dumaloy sa mga pisngi ni Maria. Hindi ito mga luha ng sakit o kahihiyan, kundi mga luha ng kaligayahan at pagpapalaya. Ang lahat ng bigat sa kanyang dibdib ay tila biglang naglaho. Oo, bulong niya. Oo, Jose, pakakasalan kita. Isinuot ni Jose ang singsing sa kanyang daliri. Ito ay isang perpektong sukat. Tumayo siya at niyakap si Maria. Sa loob ng simbahan sa ilalim ng tingin ng mga santo, isang pangako ang nabuo. Ngunit ang balita ng isang alok ay mabilis na kumalat. Nang malaman ito ni Catherine mula sa isa sa mga matandang nakasaksi sa simbahan, naramdaman niya ang isang matinding dagok. Ang kanyang plano na paghiwalayin sila ay hindi lamang nabigo. Ito ay nagbunsod pa sa isang bagay na mas matatag, ang kasal. Naintindihan niya na wala ng panahon
para sa mga maliliit na paninira. Kung ikakasal si Maria kay Jose, magiging legal na itong ginang Maldonado. Magkakaroon ito ng kapangyarihan at ang lihim ng lupa ay maaaring mabuksan anumang oras. Gabi na nang magpulong sila ni Kapitan Victor sa isang liblib na bahagi ng hasyenda. Ang mukha ni Catherine ay hindi na kalmado. Ito ay isang maskara ng desperasyon at galit. Tapos na ang paglalaro, Victor. Malamig niyang sabi, kailangan nating makuha kung ano man ang nakatago sa lupang yon bago pa ang kasal. Paano bantay sarado ang lugar? Sagot ni Victor. May isang gabi pa tayo bago ipaalam ni Jose sa buong bayan ang tungkol sa kasal. Sabi ni Catherine, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang mapanganib na liwanag. Gagamitin natin ang gabing iyon. Papasukin natin ang bahay. Masyadong delikado. Paano kung mahuli tayo? Mas delikado kung hindi natin gagawin. Sigaw ni Catherine. Kung kinakailangang saktan ng babaeng yon, gagawin natin. Kung kinakailangang gumawa ng isang aksidente para makuha ang gusto natin, gagawin natin. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ngayong gabi tatapusin na natin ito. Sa ayaw niya o sa gusto. Sa ilalim ng isang buwang natatakpan ng mga ulap, isang huling plano, ang nabuo isang planong puno ng karahasan kasakiman at walang kasiguraduhan kung sino ang mabubuhay para makita ang pagsikat ng araw. Ang kadiliman ay tila mas makapal sa gabing iyon. Isang makulimlim na buwan ang nag-iisang saksi sa dalawang aninong gumagapang sa likuran ng bahay ni Maria. Si Catherine na nakasuot ng itim mula ulo hanggang paa at si Kapitan Victor na may dalang isang maliit na sako na naglalaman ng mga kagamitang pansira. Ang mga tauhan ni Jose ay nagbabantay sa harap, walang kamalay-malay sa panganib na nagmumula sa likod. Sa loob ng bahay mahimbing na ang tulog ng mag-iina. Si Maria ay nakahiga, katabi ni Mia ang kanyang kamay ay nakapatong sa noon ng anak. Sa kanyang daliri, ang singsing na bigay ni Jose ay bahagyang kumikinang sa sinag ng buwang sumisilip sa siwang ng bintana. Isang ngiti ang nasa kanyang mga labi habang siya'y natutulog sa unang pagkakataon. Sa loob ng maraming taon, ang kanyang panaginip ay payapa. Isang mahinang tunog ng nabaling kahoy ang gumising sa kanya. Napaupo siya, ang kanyang puso ay biglang kumabog ng mabilis. Nakinig siya. Katahimikan. Marahil ay isang hayop lamang sa labas, ngunit isang anino ang gumalaw sa may kusina. Hindi ito panaginip. Sino yan? Mahinang tanong niya habang ginigising si Leo na natutulog sa kabilang banig. Walang sumagot. Ngunit isang ilaw mula sa isang flashlight ang biglang tumutok sa kanyang mukha. Sinisilaw siya. Narinig niya ang pagbukas ng pinto ng kanilang silid. Dalawang tao. Huwag kang sisigaw. Isang boses na pamilyar ang nag-utos, si Kapitan Victor. Kung gusto mong mabuhay pa ang mga anak mo. Dagdag ng pangalawang boses, mas malamig at mas mapanganib. Boses ng isang babae, si Catherine. Nanginig si Maria hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang mga anak. Niyakap niya si Mia, habang si Leo naman ay mabilis na tumayo sa likuran niya. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot, ngunit may bahid ng determinasyon. Anong kailangan niyo? Tanong ni Maria. Sinisikap na maging matatag. Alam mo kung ano ang kailangan namin, sagot ni Catherine habang inililibot ang ilaw ng flashlight sa sahig ng kusina. Ituro mo sa amin. Saan? Hindi ko alam ang sinasabi niyo. Isang malutong na tunog ang umalingaw-ngaw. Sinampal ni Catherine si Maria. Huwag kang magsinungaling sa akin. Tumulo ang luha sa mga mata ni Maria, ngunit hindi siya nagsalita. Kung ayaw mong ituro, kami ang maghahanap. Sabi ni Victor. Inilabas niya ang isang bareta mula sa sako at walang awang sinimulang sirain ang sahig na lupa sa kusina sa mismong lugar na minarkahan sa mapa. Ang bawat pagtama ng bareta sa lupa ay parang isang pagtama sa puso ni Maria. Ang kanilang munting tahanan ay winawasak sa kanyang harapan. Tigilan niyo yan, sigaw ni Leo na hindi na nakatiis.
Kumuha siya ng isang pirasong panggatong at akmang hahampasin si Victor. Ngunit mabilis si Victor. Isang kamay niya ang sumalos sa kahoy at isang malakas na tulak ang nagpatumba sa bata. Leo, sigaw ni Maria akmang lalapit sa kanyang anak. Ngunit hinarangan siya ni Catherine. Isang galaw pa at hindi na lang iyan ang aabuti ng anak mo. Napaiyak na lamang si Maria walang magawa. Ang kanyang tingin ay napunta sa bintana. Umaasang may makakarinig, umaasang darating si Jose. Samantala, sa hacienda, hindi mapakali si Jose. May isang bagay sa kanyang dibdib na nagsasabing may mali. Muli niyang tiningnan ang relos. Hating gabi na. Masyadong tahimik. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang isa sa kanyang mga tauhan na nagbabantay. Kumusta ang sitwasyon dyan? Tanong niya. Tahimik naman po, senyorito. Walang kakaibang nangyayari sa harap ng bahay. Sagot ng tauhan. Sa harap, bulong ni Jose. Isang bigla ang realisasyon ang tumama sa kanya. Puntahan niyo ang likod. Bilisan niyo. Bumalik sa loob ng bahay, isang malakas na tunog ang narinig. Ang bareta ni Victor ay tumama sa isang bagay na matigas, metal. Nandito na, sabi ni Victor. Mabilis silang naghukay gamit ang kanilang mga kamay. Isang maliit na kahong metal kalawangin at puno ng lupa ang kanilang nakita. Akin na yan. Sigaw ni Catherine, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa kasakiman. Habang inaabot ni Victor ang kahon, isang mabilis na pagkilos ang naganap. Ginamit ni Maria ang pagkakataon. Itinulak niya si Catherine ng buong lakas. Nawalan ito ng balanse at natumba. Kasabay noon, sinipa ni Maria ang lamparang gasera na nasa sahig. Ang apoy ay kumalat sa tuyong sahig na kawayan lumilikha ng isang pader ng apoy sa pagitan nila. Leo, Mia, takbo? Sigaw ni Maria. Ngunit huli na. Nahawakan ni Catherine ang paa ni Maria. Bumagsak si Maria sa sahig. Nagpambuno sila, isang marahas na pag-aagawan sa gitna ng lumalaking apoy at usok. Hindi ka magtatagumpay, sigaw ni Maria habang sinusubukang agawin ang kahon mula kay Catherine. Akin ito. Akin dapat ang lahat ng ito. Sagot ni Catherine, ang kanyang magandang mukha ay nabahira ng kabaliwan. Sa gitna ng kanilang paglalaban, malakas na sinipa ni Maria ang kahon. Lumipad ito sa ere at bumagsak malapit sa pintuan. Bumukas ito. Ang laman ay hindi ginto o alahas. Ang laman ay mga lumang papel, mga titulo ng lupa na nakatatak ng selyo ng gobyerno mula pa noong unang panahon. Sa sandaling iyon, isang malakas na sipa ang nagpabukas sa pinto. Si Jose. Kasunod niya ang kanyang mga tauhan at ang abogadong ipinatawag niya mula pa sa Maynila. Ang kanilang nakita ay isang eksena mula sa isang masamang panaginip. Ang bahay ay nasusunog. Si Leo at Mia ay umiiyak sa isang sulok. At si Catherine, na may hawak na isang piraso ng nasusunog na kahoy, ay akmang ihahampas ito kay Maria na nakahandusay sa sahig. Catherine! Isang sigaw na puno ng galit ang kumawala kay Jose. Parang isang mabagal na pelikula ang sumunod na nangyari. Mabilis na sinunggaban ng mga tauhan ni Jose si Victor. Si Jose mismo ang sumugod kay Catherine. Hinahawi ang apoy na parang hindi iniinda ang init. Nahawakan niya ang braso nito bago pa man ito makahampas. Isang matinding pag-aagawan ng lakas ang naganap. Sa huli natumba si Catherine talunan. Ang abogado naman ay mabilis na pinulot ang mga papeles na kumalat sa sahig bago pa ito maabot ng apoy. Tiningnan niya ito, saglit sa liwanag ng apoy. Napatingin siya kay Jose, ang kanyang mukha ay puno ng pagkamangha. Jose! Totoo ito, sabi ng abogado. Ito ang orihinal na titulo ng halos ikatlong bahagi ng Hacienda Maldonado, nakapangalan sa lolo ni Maria. Ang lahat ay natigilan. Napatingin sila kay Maria na dahan-dahang bumabangon, tinutulungan ni Jose. Siya ang babaeng tinawag na pulubi, ang babaeng nilapastangan ay ang tunay na tagapagmana ng isang malaking kayamanan. Napatingin si Catherine, mula sa sahig ang kanyang mukha ay puno ng pagkagapi. Tumingin siya kay Maria, ang babaeng inakala niyang isang basura. At sa mga mata nito ay nakita niya hindi ang tagumpay,
kundi ang isang tahimik na lakas na hinding-hindi niya kailanman mauunawaan o matatalo. Ang apoy sa kanilang paligid ay patuloy na lumalamon sa bahay, ngunit sa gitna ng pagkawasak na yon, isang katotohanan ang isinilang. Ang usok mula sa nasunog na bahay ni Maria ay tila isang paalala ng nagdaang gabi, isang gabi ng takot, karahasan, at isang katotohanang biglang lumitaw mula sa abo. Ang balita ay kumalat sa buong San Isidro na mas mabilis pa sa apoy na tumupok sa munting tahanan. Si Catherine at Kapitan Victor ay nasa kamay na ng mga pulis at ang kanilang mga pangalan ay nabalot sa kahihiyan. Ang umaga ay nagdala ng isang bagong liwanag. Si Maria at ang kanyang mga anak ay pansamantalang dinala sa hasyenda. Sa unang pagkakataon, nakatapak sila sa loob ng malaking bahay, hindi bilang mga dayuhan, kundi bilang mga taong may karapatan. Binigyan sila ng isang maluwag na silid, malinis na damit at isang almusal na mas masagana pa sa kanilang pinagsama-samang handa sa loob ng isang taon. Ngunit sa kabila ng karangyaan, ang hinahanap ni Maria ay kapayapaan. Sa tulong ng abogado, mabilis na umusad ang kaso. Ang mga titulo na natagpuan ay tunay at legal. Napatunayan na ang mga ninuno ni Catherine ay ginamit ang kanilang kapangyarihan para ilitin at kamkamin ang lupa na nararapat para sa pamilya ni Maria. Ang hustisya na matagal nang natutulog ay sa wakas ay nagising na. Isang hapon, habang nakaupo sa hardin ng hasyenda, nilapitan ni Jose si Maria. Ang lupa ay naibalik na sa pangalan mo. Sabi niya, ang kanyang boses ay malumanay. Ikaw na ngayon ang may-ari ng ikatlong bahagi ng lahat ng ito. Tumingin si Maria sa malawak na lupain sa kanyang harapan, ang mga tubuhan na kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Hindi kagalakan ang una niyang naramdaman, kundi isang uri ng bigat. Ang lahat ng paghihirap, ang lahat ng pangungulila, lahat ay dahil sa lupang ito. Ano ang gagawin mo ngayon? Tanong ni Jose. Tumingin si Maria sa kanya at sa kanyang mga mata ay may isang bagong uri ng kumpiyansa. Hindi ko palalayasin ang mga magsasakang matagal nang nagtatrabaho riyan, sabi niya. Sila tulad ko ay naging biktima rin. Sa halip bibigyan ko sila ng patas na kasunduan ng tamang sahod at ng dignidad na nararapat sa kanila. Sa kanyang mga salita, nakita ni Jose hindi lamang ang babaeng kanyang minahal, kundi isang lider na isinilang mula sa pagsubok. Ang araw ng kanilang kasal ay dumating. Ito ay simple, ngunit solemne. Ginanap ito sa simbahan ng San Isidro na puno ng mga tao. Ang mga dating nang aalipusta kay Maria ay naroon ang kanilang mga ulo ay nakayuko sa paggalang at kahihiyan. Si Lourdes ay nasa unahang hilera, ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng kagalakan. Nang maglakad si Maria sa pasilyo, suot ang isang simpleng bestidang puti na tinahi ng pinakamahusay na modista sa bayan. Ang lahat ay napatingin. Hindi sa kanyang damit o sa kanyang ayos. Napatingin sila sa liwanag na nagmumula sa kanyang kalooban. Ang dating babaeng laging nakayuko ay ngayon ay naglalakad. Nang may taas noo, ang kanyang mga mata ay nakatingin ng diretso sa lalaking naghihintay sa kanya sa altar. Ang kanyang ganda ay hindi na kailangang patunayan. Ito ay isang katotohanang kinikilala na ng lahat. Sa kanilang pag-iisang dibdib, isang bagong kabanata ang nagsimula, hindi lamang para sa kanila, kundi para sa buong San Isidro. Si Maria na ngayon ay ginang Maria Maldonado ay ginamit ang kanyang bagong yaman at kapangyarihan para magdala ng pagbabago. Nagpatayo siya ng isang maliit na paaralan para sa mga anak ng mga magsasaka. Nagbigay siya ng puhunan para sa mga kooperatiba. Ang kanyang pangalan ay naging simbolo ng pag-asa at katarungan. Makalipas ang ilang buwan, muling binisita nina Maria at Jose ang lugar kung saan dating nakatayo ang kanyang nasunog na bahay. Isang bagong tahanan na ang itinatayo roon hindi para sa kanila, kundi para sa isang pamilyang walang matirhan. Habang pinagmamasdan nila ang mga manggagawa, hinawakan ni Jose ang kamay ni Maria. Masaya ka ba? Tanong niya. Tumingin si Maria sa kanyang paligid sa mga batang naglalaro,
sa mga magsasakang may ngiti sa labi sa kanyang mga anak na malusog at masaya. Tumingin siya kay Jose, ang lalaking nakakita ng kanyang halaga noong ang tingin sa kanya ng mundo ay basura. "Oh," sagot niya, isang tunay na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Natagpuan ko ang yaman, Jose, pero ang tunay na kayamanan ay hindi pala lupa." Hinawakan niya ang dibdib. Ito pala ay kapayapaan. Magkahawak kamay silang naglakad palayo, habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog. Sa kanluran, nag-iiwan ang isang ginintuang liwanag sa kalangitan ng San Isidro. Ang mga bulong ng nakaraan ay napalitan na ng mga awit ng bagong pag-asa. Ang anino ng hasyenda ay napawi na, at sa lugar nito, isang bukang liwayway ang sumikat, nagbabadya ng isang kinabukasang mas makatarungan, mas mapagmahal, at mas maliwanag para sa lahat. Ang huling lihim ng San Isidro ay hindi tungkol sa nakatagong yaman, kundi tungkol sa isang babaeng nahanap ang kanyang tunay na halaga, at sa proseso, binago ang mundo sa kanyang paligid. Ang buhay sa hasyenda ay may sariling ritmo, isang mabagal na sayaw ng pagsikat at paglubog ng araw ng panahon ng pagtatanim at pag-aani. Sa loob ng 6 na buwan mula nang ikasal sina Maria at Jose, ang ritmong yon ay naging musika sa pandinig ni Maria. Ang dating takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang kumpiyansang nagmumula sa pagmamahal at paggalang. Hindi na siya ang babaeng anino. Siya na si Ginang Maria Maldonado, isang pangalang binibigkas ng may paghanga ng mga magsasakang kanyang tinutulungan. Ngunit ang mga anino ng kahapon ay may sariling paraan ng pagbabalik. Isang umaga, habang si Maria ay nakikipagpulong sa mga kinatawan ng mga magsasaka tungkol sa pagpapatayo ng isang maliit na klinika, isang mensahero ang dumating, dala ang isang makapal na sobre na may selyo ng korte. Ito ay isang formal na notisya. Nang basahin ito ng kanilang abogado, isang guhit ng pag-aalala ang lumitaw sa kanyang noo. "Ginang Maldonado," sabi ng abogado, "may isang grupo ng mga hasyendero sa pangunguna ni Don Ricardo de Villa na formal na hinahamon ang legalidad ng iyong mga titulo sa lupa. Sinasabi nilang may mga pagkakamali raw sa mga sukat at hangganan batay sa bagong survey ng gobyerno. Hindi ito isang marahas na pag-atake, walang sigawan, walang paninira. Ito ay isang atake na malamig, kalkulado at nakabalot sa wika ng batas. Ito ay isang atake na hindi niya kayang labanan ng tapang lamang. Si Don Ricardo de Villa ay isang pangalang binibigkas ng may kasamang takot at paggalang sa buong lalawigan. Siya ang pinakamatanda at pinakamakapangyarihan sa lahat ng mga hasyendero, isang taong naniniwala sa lumang sistema, isang sistemang may malinaw na agwat sa pagitan ng mayaman at mahirap. Kaibigan, siya ng yumaong pamilya ni Catherine, at para sa kanya si Maria ay hindi isang tagapagmana. Siya ay isang pagkakamali, isang anarkiya na sumisira sa balanseng matagal na nilang iniingatan. Ang mga reforma ni Maria, ang patas na sahod, ang bahagi sa kita ng ani, ang pagtrato sa mga magsasaka bilang kasosyo at hindi alipin, ay isang apoy na nagsimulang kumalat. Ang mga magsasaka sa ibang hasyenda ay nagsimula ng magbulungan, nagtatanong kung bakit ang kanilang mga amo ay hindi kayang maging tulad ni Ginang Maldonado. Para kay Don Ricardo, si Maria ay hindi lamang isang problema. Siya ay isang panganib sa buong sistema na nagpapanatili sa kanyang kapangyarihan. Nagsimula ang kanyang pag-atake hindi sa korte, kundi sa mismong lupain ni Maria. Lihim niyang pinapunta ang kanyang mga katiwala para maghasik ng lagim. Napakabuti ni Ginang Maria, sasabihin ng isang katiwala sa isang grupo ng mga magsasaka habang sila'y nagpapahinga. Pero saan niya kinukuha ang perang pinampapasweldo sa inyo? Nagsasanla na raw siya ng mga alahas. Baka sa susunod na taon, wala na siyang maibigay at lahat tayo mawawalan ng trabaho. Ang mga butil ng pagdududa, kapag itinanim sa lupang pagod at takot, ay mabilis na tumutubo. Nang malaman ni Jose ang tungkol sa kaso,
At sa mga tsismis, sumiklab ang kanyang galit. Ito ang mundong kanyang kinalakihan. Alam niya kung paano nalaruin ang larong ito. Isang babala lamang ang kailangan ng matandang iyon, sabi ni Jose isang gabi, habang sila'y nag-uusap sa kanilang silid. Ang kanyang boses ay matigas. Kakausapin ko ang aking mga kontak sa gobyerno. Gagamitin ko ang lahat ng koneksyon ko. Pwede nating ipasara ang isa sa kanyang mga negosyo. Ipapakita ko kay Ricardo kung sino ang hindi niya dapat banggain. Ito ang paraan ng hasyendero, isang mabilis at marahas na pagpapakita ng lakas. Ngunit umiling si Maria. Tumingin siya sa kanyang asawa, ang kanyang mga mata ay seryoso. Hindi Jose, sabi niya. Ano ang hindi o nagtatakang tanong ni Jose? Maria, hindi ito katulad ni Catherine. Hindi ito laban sa isang tao lang. Laban ito sa isang sistema. Kailangan nating maging marumi para manalo. At kapag naging marumi tayo, ano ang ipinagkaiba natin sa kanila? Mahinahong tanong ni Maria. Ang kanyang mga salita ay tumama kay Jose nang may bigat. Naranasan kong maging walang kapangyarihan, Jose. Naranasan kong yurakan ng sistema. Hindi ko gagamitin ang kapangyarihang mayroon ako ngayon para gawin sa iba ang ginawa nila sa akin. Lumapit siya kay Jose at hinawakan ang mga kamay nito. Ito ang laban ko at lalabanan ko ito sa paraang alam kong tama. Sa korte, sa liwanag, hindi sa dilim. Isang tensyon ang namuo sa pagitan nila. Isang tensyon na hindi nagmula sa pagdududa, kundi sa magkaibang pananaw na hinubog ng kanilang magkaibang karanasan. Nakita ni Jose ang kanyang asawa, hindi na bilang isang babaeng kailangan ng proteksyon, kundi bilang isang reyna na may sariling prinsipyo, isang prinsipyong hindi niya lubos na maunawaan. Masyado kang mabuti para sa mundong ito, Maria. Sabi niya, may bahid ng pag-aalala sa kanyang boses. Sana hindi, sagot ni Maria. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Maria. Nagtungo siya sa hardin kung saan madalas mag-isip si Lourdes at naroon nga ang matanda na katingin sa buwan. Alam kong darating ang araw na ito, sabi ni Lourdes nang hindi lumilingon. Tulungan niyo po ako, Lourdes. Ano ang dapat kong gawin? Humarap ang matanda, ang kanyang mga mata ay tila nakikita ang hinaharap. Si Catherine ay parang isang bagyo. Malakas, maingay, pero madaling makita at mapaghandaan. Si Ricardo ay parang lason na inihahalo sa iyong inumin. Hindi mo mararamdaman, hindi mo makikita. Kapag nalaman mong nalason ka na huli na ang lahat. Mag-ingat ka, Hija. Pagpapatuloy ni Lourdes ang kanyang boses ay isang babala. Dahil ang kalaban mo ngayon ay hindi isang tao. Ang kalaban mo ay ang sistema mismo. Sa mga salitang yon naiwan si Maria sa ilalim ng buwan, pasanang bigat ng isang laban na mas malaki kaysa sa kanyang inaakala. Ang kanyang tagumpay ay hindi pala ang katapusan ng digmaan. Ito pala ay ang simula lamang ng isang bago at mas mapanganib na labanan. Ang unang senyales ng pag-atake ni Don Ricardo ay hindi dumating sa pamamagitan ng sulat o banta, kundi sa pamamagitan ng katahimikan. Isang umaga ang patak ng tubig sa mga kanal na dumadaloy patungo sa mga bukirin ni Maria ay humina at kinahapunan, ito ay tuluyan ng natuyo. Ang mga tanim na palay na nagsisimula pa lamang mamunga ay naiwang nakabilad sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Ang pangunahing kanal na nagsusuplay ng tubig sa buong rehiyon ay nagmumula sa isang ilog sa itaas ng lupain ni Don Ricardo. Sa loob ng maraming dekada, isang kasunduan na hindi nakasulat ang naghahati sa tubig sa lahat ng hasyenda. Ngunit ngayon, gamit ang kanyang impluensya, isang emergency administrative order ang biglang ipinalabas ng lokal na tanggapan ng patubig. Ang daloy ng tubig ay pansamantalang inilihis para sa isang di umanong urgent repair sa mga dam na malapit sa lupain ni Ricardo, isang pagkukumpuning walang sino mang nakakita. Ito ay isang perpektong krimen na walang bakas ng dugo. Isang ekonomikong pananabutahe na nakabalot sa red tape ng gobyerno.
Ang balita ay kumalat na parang apoy sa mga magsasaka ni Maria. Ang kanilang pag-asa sa isang masaganang ani ay biglang natuyo kasabay ng lupa. Ang mga bulungan na itinanim ng mga tauhan ni Don Ricardo ay nagsimula ng mamunga ng takot. Paano na tayo? Ito na nga ba ang sinasabi nila? Malulugi si Ginang Maria. Babalik na naman tayo sa wala. Ang bigat ng kanilang pangamba ay pasan ngayon ni Maria sa kanyang mga balikat. Bawat tuyong dahon, bawat bitak sa lupa ay tila isang personal na kabiguan. Sa loob ng malaking komedor ng hasyenda, ang tensyon sa pagitan ni Maria at Jose ay halos nahihipo. Sinabi ko na sa iyo, Maria. Sabi ni Jose, ang kanyang boses ay puno ng pagkadismaya. Hindi sila lalaban ng patas. Habang tayo ay sumusunod sa batas, sila ay unti-unti tayong pinapatay. Inilatag ni Jose ang isang mapa sa mesa. Tinuro niya ang isang maliit na kapirasong lupa sa tabi ng ilog bago pa man ito umabot sa lupain ni Ricardo. Ang lupang ito ay pag-aari ni Mang Celso, isang maliit na hasyendero na baon sa utang. Kung bibilin natin ito, makokontrol natin ang mismong pinagmumula ng tubig. Tayo naman ang may hawak sa leeg ni Ricardo. Pero ayaw niyang ibenta. Mahinang sagot ni Maria. Lahat ng tao ay may presyo. Mariing sabi ni Jose. Dubihin natin ang alok. Triplihin. Gagamitin natin ang lahat ng ating yaman para makuha ang lupang yon. Kung hindi pa rin pwede nating bilhin ang kanyang mga utang sa bangko, mapipilitan siyang magbenta. Ganyan ang laro, Maria. Ito ang paraan para manalo. Ang mga salita ni Jose ay may luhika, isang malupit, ngunit epektibong luhika. Ito ang gagawin ni Don Ricardo. Ito ang gagawin ng kahit sinong makapangyarihang tao. At sa isang sandali, natukso si Maria. Ang galit sa kawalang katarungan, ang takot na mabigo, ang mga taong umaasa sa kanya, ang pagnanais na protektahan ang kanyang pamilya. Lahat ay nagtulak sa kanya na sabihing, sige gawin natin. Kinahapunan nag-iisa siyang pumunta sa maliit na bahay ni Mang Celso. Dala niya ang bigat ng isang desisyong hindi niya inakalang gagawin niya kailanman. Nakita niya ang matandang lalaki, nakaupo sa kanyang balkonahe, nakatingin sa kanyang mga natutuyong tanim. Ang kanyang mukha ay puno ng parehong pangamba na nakikita ni Maria sa mukha ng kanyang mga magsasaka. Ginang Maldonado. Bati ni Mang Celso may paggalang, ngunit may takot sa kanyang mga mata. Naparito po ako para sa lupa. Diretsong sabi ni Maria, ang kanyang boses ay tila hindi kanya. Ang mga balikat ng matanda ay bumagsak. Ginang na ipangako ko po sa aking yumaong asawa, hindi ko ito ibebenta. Ito na lang ang naiwan sa amin. Tiningnan ni Maria ang lalaki ang kanyang mga kamay na magaspang sa pagtatrabaho ang kanyang mga mata na pagod na sa pakikipaglaban. At sa mga matang iyon, bigla niyang nakita ang sarili niya noon. Isang babaeng nakikipaglaban para sa kapirasong lupa, napapaligiran ng mga taong mas makapangyarihan, handang gawin ang lahat para kunin ang nag-iisa niyang pag-aari. Isang matinding sampal ng katotohanan ang gumising sa kanya. Kung gagawin niya ito, kung gagamitin niya ang kanyang pera at kapangyarihan para puwersahin ang lalaking ito, ano ang ipinagkaiba niya kay Catherine? Ano ang ipinagkaiba niya kay Don Ricardo? Mananalo nga siya sa laban, ngunit matatalo naman niya ang kanyang kaluluwa. Huminga siya ng malalim. Ang bigat sa kanyang dibdib ay napalitan ng isang malinaw na desisyon. Naiintindihan ko po, sabi ni Maria, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. At hindi ko na po kayo gagambalain tungkol dito. Patawad po sa abala. Sa mga salitang yon, tumalikod siya at umalis, iniwan si Mang Celso na tulala at hindi makapaniwala. Pagbalik niya sa hasyenda, tinipon niya ang lahat ng kanyang mga magsasaka. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pangamba. Tumayo siya sa kanilang harapan, hindi bilang isang hasyendera, kundi bilang isa sa kanila. Ang ating mga pananim ay namamatay. Simula niya ang kanyang boses ay matatag. At ang ating kalaban ay hindi titigil hanggat hindi tayo sumusuko. Isang bulungan ng takot ang kumalat.
Ngunit hindi tayo susuko. Pagpapatuloy niya ang kanyang boses ay tumaas puno ng determinasyon. Hindi tayo lalaban gamit ang kanilang maruruming paraan. Lalaban tayo gamit ang ating lakas, ang ating pagkakaisa. Tumingin siya sa bawat isa sa kanila. Ipinapangako ko sa inyo, walang sino man sa inyo ang magugutom. Gagamitin ko ang aking sariling pera para suportahan ang inyong mga pamilya hanggang sa malampasan natin ito. Ang tanging hinihiling ko sa inyo ay ang inyong tiwala at tulong. Iyon ang sandaling nagbago ang lahat. Ang takot sa kanilang mga mata ay napalitan ng paghanga at pagkatapos ng inspirasyon. Ito ang pinuno na matagal na nilang hinihintay. Samamantala, sa isang madilim na selda, binisita ni Don Ricardo si Catherine. Ang dating sosyalera ay payat na ang kanyang mga mata ay walang buhay. May alok ako sa iyo, Catherine, sabi ng matanda. Patotohanan mo sa korte na si Maria ay ginamit ka at pinilit sa mga naunang kasunduan. Sabihin mong tinakot ka niya para makuha ang mga papeles. Gawin mo yan at gagamitin ko ang aking impluensya para mapababa ang iyong sentensya. Makakalaya ka. Tumingin si Catherine sa malamig na mga mata ni Don Ricardo. Ito ang kanyang pagkakataon, isang pagkakataong makapaghiganti at mabawi ang kanyang buhay. Pag-iisipan ko. Sagot niya ang kanyang boses ay isang pabulong na halos hindi marinig. Ngunit sa kanyang isipan, isang huling labanan ang nagsisimula. Isang laban sa pagitan ng natitirang galit at isang maliit na piraso ng konsensyang matagal nang natutulog. Ang korte ay isang silid na puno ng mga anino at mga salitang may dalang bigat. Sa isang panig ay si Don Ricardo at ang kanyang pangkat ng mga abogadong may matatalas ng ngiti kumpiyansa sa kanilang mga argumentong legal at mga ebidensyang maingat na inihanda. Sa kabilang panig ay si Maria, si Jose at ang kanilang nag-iisang abogado. Sa likuran nila, nakaupo ang isang malaking grupo ng kanyang mga magsasaka. Ang kanilang presensya ay isang tahimik na pagpapakita ng suporta. Nagsimula ang paglilitis. Inilatag ng mga abogado ni Don Ricardo ang kanilang kaso gamit ang mga komplikadong mapa, mga lumang batas sa lupa, at mga testimonya mula sa mga bayarang eksperto. Iginiit nilang may makatwirang pagdududa sa legalidad ng mga titulo ni Maria. Ang kanilang estratehiya ay hindi para patunayang peke ang mga dokumento, kundi para lituhin ang korte at pahabain ang kaso hanggang sa maubos ang yaman at pasensya ni Maria. Ngunit ang panig ni Maria ay may inihandang sorpresa. Your Honor, sabi ng abogado ni Maria, nais po naming ipresenta ang mga ebidensya tungkol sa biglaang paglihis ng tubig sa irigasyon, isang kilos na direktang nakaapekto sa kakayahan ng aking kliyente na sang-ayunan ang kasong ito. Bago pa man makatutol ang panig ni Don Ricardo, isa-isang tumayo ang mga magsasaka ni Maria. Ang unang tumestigo ay si Mang Teban, ang pinakamatanda sa kanila. Ikinuwento niya kung paano sa loob ng 50 taon, ngayon lamang kinailangang kumpunihin ang dam sa panahon ng pinakamatinding tag-init. Ang pangalawa ay isang mas batang magsasaka na sa utos ni Maria ay nag-imbestiga. May dala siyang mga litrato. Ito po ang kinukumpuning dam, Your Honor. Sabi niya, walang katao-tao, walang materyales, walang anumang bakas ng pagkukumpuni. Ang pangatlo at ang pinakamatibay na testigo ay ang mismong opisyal ng patubig na pumirma sa administrative order. Sa una, nag-alinlangan siyang magsalita, ngunit nang makita niya ang determinasyon sa mga mata ng mga magsasaka at sa ilalim ng bigat ng kanyang konsensya, umamin siya. Tinawagan po ako ng isang katiwala ni Don Ricardo. Binigyan po nila ako ng malaking halaga para pirmahan ang papeles. Isang kaguluhan ang naganap sa korte. Ang malamig na kumpiyansa sa mukha ni Don Ricardo ay nagsimulang magkaroon ng lamat. Ang kanyang atake ay bumabalik sa kanya, ngunit meron pa siyang huling alas. Your Honor, sabi ng kanyang abogado, nais naming tawagin ang aming huling testigo.
si Ginang Catherine Vargas. Ang buong silid ay natigilan. Pumasok si Catherine, suot ang uniforme ng bilanggo mas payat, at ang dating kayabangan sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang pagod na pagtanggap sa kanyang kapalaran. Ang lahat ay nakatingin sa kanya, lalo na si Maria. Hindi galit ang nakita ni Maria sa kanyang mukha, kundi isang uri ng pait. Ginang Vargas, simula ng abogado ni Ricardo. Totoo po ba na sa mga naunang pag-uusap ninyo ni Ginang Maldonado ay gumamit siya ng pananakot at pamimilit para makuha ang kanyang gusto? Ito na ang sandali, ang kanyang pagkakataong makaganti, ang kanyang tiket palabas ng kulungan. Tumingin si Catherine kay Don Ricardo na bahagyang tumango sa kanya. Pagkatapos ay tumingin siya kay Maria. Nakita niya hindi ang isang kaaway, kundi isang babaeng sa kabila ng lahat ay piniling huwag maging katulad niya, isang babaeng hindi gumamit ng kapangyarihan para manakit ng iba. Huminga siya ng malalim. Ang kanyang boses nang siya'y magsalita ay mahina, ngunit malinaw at narinig sa bawat sulok ng tahimik na silid. Ang galit at inggit ay parang lason. Simula niya ang kanyang tingin ay nasa kawalan. Ininom ko ang laso na yon, araw-araw umaasang si Maria ang mamamatay. Pero sa huli, ako lang ang nalason. Tumingin siya ng diretso sa hukom. Walang ginamit na pananakot si Maria Maldonado. Ang tanging kasalanan niya ay ang pagiging isang mabuting tao sa isang mundong hindi handa para doon. Ang lahat ng nangyari, ang paninira, ang pananakot, ay kagagawan ko. Ako at ang aking kasakiman. Isang hininga ng pagkagulat ang kumalat sa korte. Si Don Ricardo ay napasandal sa kanyang upuan. Ang kanyang muka ay hindi makapaniwala. Ang kanyang huling alas ay sumabog sa kanyang sariling kamay. Wala na po kaming ibang tanong, Your Honor. Bulong ng abogado nito. Sa mga testimonya ng mga magsasaka at sa hindi inaasahang pag-amin ni Catherine, ang kaso ni Don Ricardo ay gumuho na parang isang kastilyong buhangin. Ang korte ay nagdesisyon pabor kay Maria. Ang pangalan ni Don Ricardo ay nabahiran ng kahihiyan at isang imbestigasyon para sa panunuhol at sabotahe ang binuksan laban sa kanya. Makalipas ang ilang buwan dumating ang anihan. Sa kabila ng pananabutahe, sa pamamagitan ng pagkakais sa pagtutulungan sa pag-iigib ng tubig mula sa mga balon at sa tulong ng kalikasan na nagbigay ng ilang pag-ulan, ang mga bukirin ni Maria ay namunga. Hindi ito kasing sagana ng dati, ngunit sapat ito. Isang malaking pista ang idinaos sa hasyenda para sa lahat ng mga magsasaka at kanilang pamilya. Isang pagdiriwang ng kanilang tagumpay. Habang pinagmamasdan ni Maria ang mga masasayang muka, nilapitan siya ni Jose at inakbayan. Tama ka, bulong ni Jose. May mga laban na hindi kayang mapanalunan ng pera o lakas. Pinanalo mo ito gamit ang isang bagay na mas makapangyarihan. Ano yon? Tanong ni Maria. Puso mo, sagot ni Jose. Tumingin siya sa kanyang asawa, ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga at isang mas malalim na pag-ibig. Ang relasyon natin dati ay ako ang iyong tagapagtanggol. Ngayon, natututo na akong maging iyong estudyante. Ngumiti si Maria. Maghahawak kamay silang tumingin sa kanilang mga tao. Hindi ito isang pagtingin ng isang amo sa kanyang mga alipin. Ito ay isang pagtingin ng isang pamilya. Ang tagumpay ni Maria laban kay Don Ricardo ay naging isang alamat sa buong lalawigan. Nagbigay ito ng lakas ng loob sa ibang mga magsasaka na ipaglaban ang kanilang mga karapatan. Dahan-dahan ang sistema na matagal ng bulok ay nagsimulang magkaroon ng mga bitak. Ang ani sa taong yon ay hindi lamang tungkol sa palay. Ito ay isang ani ng paggalang, isang ani ng katarungan, isang ani ng pag-asa. Ito ang ani ng puso. At si Maria, ang babaeng minsang itinuring na pinakapangit sa bayan, ang nagtanim ng mga butil nito. Pinatunayan na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nasusukat sa lawak ng lupain, kundi sa lawak ng puso na handang maglingkod at magmahal.